mercy endureth forever. Lord, you are good, we say. Lord, you are good. Hallelujah. Mercy endureth forever. Oh, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we were. Come on, let's worship Him. Hallelujah. 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 We worship You for who You are. You are good. Hallelujah. You are so good, Lord. We believe, Lord. We say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. we declare, Lord, You are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. yes, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Yes, we sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Come on, worship the Lord. We worship You. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship Yes, God, we believe. You. Oh, You are good. Yes, come on, let's declare how good He is in our life. How good He is in our life. Hallelujah. Yes, we believe, Lord. But You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. We say, You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth. Come on, lift your voice to Him. Lift your praise to God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, we believe, Lord, You are good. Lord, you are good and your mercy Hallelujah. endureth forever. Yes, Lord, You are good. Say, Lord, You are good. Your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Come on, let's praise Him. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Come on, worship the Lord. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Yes, Jesus, we thank You, Lord. We praise You, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na to, na tunay, Panginoon, na kami ay iningatan Mo at ginabayan Mo at sinamahan Mo kami, Lord God, sa oras na ito. At narito muli kami, Panginoon, ng Iyong mga anak
na patuloy na sasamba at magpupuri sa iyong pangalan, Lord God, no matter what, Lord. Alam po namin na sa oras na ito, Lord, ay nakakaranas, Panginoon, ang bansang ito, Lord God, ng bagyo, Panginoon. But we do believe, Father God, na you are stronger, Lord God, higit pa sa bagyong ito na amin pong mararanasan, Panginoon, sapagkat alam po namin na kasama ka namin, Panginoon. That's why, Lord, ano man yung mga alalahanin namin, Lord God, sa oras na to right now, Father God, Lord, we fully surrender it to you, Father God, na alisin mo, Panginoon, yung takot, yung pangamba, at paltan mo ito, Lord God, ng pag-asa, ng kagalakan, Panginoon, at ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan pa, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. At patuloy po tayo na aawit at sasamba sa Diyos ng may kagalakan sa oras na to. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon at purihin natin siya na may kagalakan sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Come on, let's clap our hand before God. Awitan natin siya sa oras na ito ng buong puso. Let's worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Yes, O Lord. We praise you, Jesus. Yeah. Praise the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Praise Him. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. Come on, let's praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole Lord praise Him. The whole Lord praise Him. From the rising, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north. Come on, let's praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yes, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yeah. Come on. Come praise the Lord with all your heart. Hallelujah. Praise, oh Lord Jesus. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise. Come on, let's praise the Lord. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole earth praise. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. So let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Yeah. Come on, continue to praise the Lord. Oh, give your worship to Jesus.
Oh, we'll sing to God from the rising, yeah, from the rising of the sun. Let His praise be heard from the east to the west, and the north from the rising, from the rising of the sun. Let His praise be heard from the east to the west, and the north from the rising, from the rising of the sun. Let His praise be heard from the east. Everybody, come on, let's sing to Jesus. Let everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. We sing Jesus. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We praise you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Yes, we praise you, Jesus. Come on, clap our hands before God. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. We thank you, Jesus, for this wonderful day, Lord God. Patuloy kami, Lord, narito sa iyong tahanan, Panginoon. Nang tanging dala-dala namin, Panginoon, alay namin sa iyo, Lord God, ay ang aming papuri, pagsamba, ang aming pong pasasalamat, Lord God. And Lord, right now, masigit ka namin, Panginoon, na kailangan sana pa mang bagay, Panginoon. Lord, ang iyong pag-iingat, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa amin, Lord God. Sa gitna, Panginoon, na napakaraming pinagdadaan ng iyong mga anak, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay laging nandyan para sa amin, Lord God. That you are more than enough, Lord God, than anything. Na Lord, ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, sa ano pa mang bagay, Lord God. That's why, Lord, ano pa man yung mga alalahanin, ano pa man, Panginoon, yung mga kabigatan na amin nararamdaman sa oras na ito, Lord, right now, Lord God, bigyan mo po kami, Lord God, ng kagaanan. Give us the rest, Panginoon, in your presence right now, Lord Jesus. Hallelujah. Let's worship God. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, I am yours. Surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own. We sing to Jesus. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your words, your... Come on, let's sing to God. Akinin mo ito na isang panalangin sa Diyos right now. Hallelujah. Yes, O Lord. To know you more, Lord, in your name, in your name.
anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. We belong to you, Lord. We belong to you, Jesus. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. We believe, Lord, we are yours. I am yours. We surrender all, surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your words, your truth. Hear my cry, my deep desire to know. Come on, lift our voice to Jesus. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Oh, we belong to you, Jesus. Belong to you, Lord. Now come on, sing, church. I belong to you, Lord. I need your spirit right now. God is listening to us, whatever our prayer is. Yes, come to Jesus right now. Yes, Lord. We want to know you more, Jesus. Oh Lord, in your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, we belong to you, Lord. We belong to you, Jesus. We belong in your presence, Lord. We belong in your comfort, Jesus. We belong in your blessings, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Right now, Lord, we are here, Lord God, in your presence. And we're continually worshiping you in spirit and in truth, Lord God. Narito rin kami, Panginoon, Lord. Narito ang iyong mga anak, Lord God. We want to surrender everything, Lord God. Our fear,
Lord Jesus, our doubts, Lord God. All the negative things, Lord God, in our life. All our struggles, our problems, Lord God. Our trials, Lord God. Because we know, Lord God, when we commit ourselves to you, Jesus, we know, Lord God, that your purpose and your plan for us to give us future, to give us hope, to give us abundant life, Lord God. Lord, we claim it right now in the name of Jesus, Lord God. That's why, Lord, we commit our life, we surrender our life, Lord God, to you, Jesus, as a living sacrifice, Lord God, right now. Yes, Lord. Into your hands I commit again with all I am. Come on, church. Awitin mo ito ng buong puso sa Panginoon. You hold my world in the palm of your hand. Now I am yours forever. If you believe in God, yes, lift your voice to Him. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, you're the reason, Lord. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. Yes, I will live, Lord, and I will live in all of your ways. Yes, oh God. Yes, we believe in your promise, Lord God, forever. Oh, we believe in you, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I believe. Oh, we believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, we believe in you, Lord. We trust everything upon your name. Oh, Jesus, we worship your name. We worship your holy name. Oh, Lord, we worship you, Jesus. Come on, live your worship to Him. Hallelujah. And I will worship. Yes, worship the Lord. I will worship. We worship you, Lord God, in the midst of our problem, Jesus. We worship you, Lord Jesus, in the midst of this storm, Father God. We worship you, Jesus, in the midst of our doubts, Father God, our fear, Lord Jesus, right now. Oh, we worship you, Lord, Lord Jesus. I will
will worship you, God. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. We believe, Lord. We believe. I will worship. I will worship. Yes, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. We believe in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. With all I am, Lord, we believe in your name, Jesus. You're the reason why we live, the reason why we hear, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord God, na nariyan ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Lord God, sa gitna, Panginoon, na may nararanasan na sakuna, bagyo, Panginoon, ang bansang ito, Lord God. But still, Lord God, your goodness and your protection and your anointing, Lord God, ay patuloy mo, Lord, na pinaparana sa iyong mga anak, Lord God, na Panginoon, patuloy kami na hindi manlulupaypay, patuloy kami na magkakaroon ng courage, Father God, ng lakas, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, na alam namin na Ikaw ang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. That's why, Lord, right now, patuloy kami na nagtitiwala sa iyong pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay patuloy na magbibigay sa amin, Lord God, ng proteksyon, ng kalakasan, Panginoon. And no matter what, Father God, alam po namin na kasama ka namin sa lahat ng aming pagsubok, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Kaya salamat, Father God, that you are here. We thank you, Lord God, for your goodness, and we worship you in spirit and in truth. We give you praise, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Minsan pa malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, so bago tayo lumako sa ating Word of God, ay welcome na ako natin ang ating bisita ngayong umaga. So, nandito po si Ate Erica. So, ngayong umaga po ay meron tayo na magsasalita po sa atin. Okay? At isa po ay matagal na natin kaibigan, kasama po sa ministry. Nalala ko po, nag-start pa po di pa pangalan ng JCWC sa San Marino, ay ito po ay nakasama na namin before ba? Siguro mga 22 years ago. No? So, isa po siya sa mga pioneer pastor din na experience po ang pag-usapan ay talagang mahaba-haba na po ang experience na kanyang natamo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Okay, so siya po ay nagpapastor sa Imus. Church po nila ay World International Ministry. Okay. Siya po ay isang asawa, dalawang anak. Okay. So, taga San Marino din po ating tagapagsalita ng Ibaga. Yun, siya po ay madalas ko rin kasama sa mga lakaran. Minsan dati, nung kayo po ay medyo malalakas pa. Babasketball din po kami dati. Sama kami sa basketball. Pastor noon. Okay. So, yan. Siyempre, hindi natin mahadlangan yung ating pagkanta. Pero yun, medyo natigil
na po ang aming pagbabasa po nito. So anyway, ngayong umaga po ay maririnig po natin yung mensahe po ng Panginoon na dadalhin po sa atin na ating tagapagsalita. So wala pong iba ay si Pastor Ben Renales. Malakas na ang boses ba, no? Hello! Okay. Para makakuha na ako ng speaker. Okay, so salamat Pastor. Simon. Bigyan ko lang po kayo ng konting background kung paano ba ako napunta sa ministry. Ako po ay nakakilala sa Panginoon noong September 30, 1975. Sino po yung mga pinanganak ng kabataan 1975? Ito kasi wala nang booking. So, high school po ako nung nakakilala ko sa Panginoon. I was invited by my friend to attend a Bible study. Pero ilang po niyo yung mga kabataan, but natututo na tayo ng makabundong gawain. Parang mas masarap pumunta sa makabundo kaysa doon sa mga makadiyos na gawain. Pero pag ang Diyos po may plano sa buhay natin, hindi tayo pwede pa po sa Kanya. Ano mang gawin natin pag-iwas, ay lagi tayong huli ng Lord. So yung po karanasan ko na umiiwas ako sa Bible study, wala pa akong nagawa kung hindi talaga. Finally, ako po ay dumating sa punto na nag-surrender ng buhay sa Panginoon. 1975. And then after that po, yung vision po na nakapag-aral at maging mechanical engineer, na bago po yung direction niyo. At sabi ko, Lord, since you saved me, gusto ko maglingkod sa iyo. So, I pray about that, and for 1 year, na pananalangin, I was in Manila already by that time. Habang naghihintay po ako ng result ng aking application sa Bible School Seminary, ako po ay nagtrabaho muna sa isang woodcraft factory sa Makati, sa Bangkal, Makati, for 1 year. So habang naghihintay ako, trabaho po ako doon. Kasi determination ko talaga, Lord, I want to serve you and I want to study in a Bible School or Seminary. So malapit na ako sa kampo noon. Wala pa akong na-receive na information. Ako ay natanggap. Sabi ko, Lord, mukhang hindi pa ngayon. But isang araw, natanggap ko po yung sulat. Sabi niya, you are accepted. Iwan-tuwa po ako noon, and immediately nag-resign po ako doon sa trabaho ko. Sabi ng manager ko, sabi niya, bakit ka nag-resign? Maganda pa naman yung trabaho ko dito. Sabi niya, sabi ko, sir, sorry po, mas maganda po yung pupuntahan ko eh. So, nag-aral po ako sa Silang, Cavite sa Puemay. Tapos ko po yung 3 years ko. After ng 3 years, meron nung kami tinatawag na Mandaluyong training. 1 year, pero yung Mandaluyong training ko, instead na 1 year, ay lagi pong 10 years. So, nasarapan sa ministry. Bumalik po ako ay 1990 sa Silang. Tinapos ko po yung aking Bachelor of Theology, yung degree. So, yun po yun. So, medyo matagal na po sa ministry. From that time, 1982, nagsimula po kami ng full-time ministry until today, kami po ay naglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung maganda. Isang bagay po na nakita ko, naranasan ko sa buhay ko, yung katapatan ng Diyos. God is faithful. Amen? Totoo ba sa buhay niyo na ang Diyos ay tapat? Amen. Ito po ang Diyos ay buhay at tapat at siya po ay tumutupad sa kanyang mga pinangako sa atin. Wash na tayo po ay sumunod sa kanyang tawag sa buhay natin. Tayo po muna ay sa dilim na manalangin. Kahilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. Salamat po sapagkat kami ay mayroong kalayaan pa upang pakisambahin, purihin, pasalamatan sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Sitwasyon ng aming kapaligiran, ng aming mundo. Salamat po sapagkat kayo ay yung Diyos na in control ng lahat ng bagay. Pinagkakatiwala po namin ang oras
yung panahon na aming pakikinig sa salita, tulungan niyo po kami. Buksan mo ang aming puso at isipan, nakakalaman po namin ang salita at pagkaroon po kami ng application sa buhay namin ng mga papakinggan namin. Ito po ang aming dalangin sa inyo. Pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ayaw na po sa magsalita sa mga churches. Invite ako, tapos sabi ko, Lord, parang retired na ako magsalita kasi I've been in the ministry since 1982 to the present. That is mga 38 years na nasa ministry. Ganun na po ang paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi nga ng mga nauna na sa atin, there is no retirement in the Lord. Ang retirement natin sa Panginoon ay pag kinuha na tayo ng Panginoon. Yun lamang mo tayo mag-retire. So, nung sinabi ni Pastor, sa'yo mo, Pastor, nagdadalawang isip pa ako. Pero sabi ko, yung lagi po kasing naging motto ko, nagkasagawain ng Panginoon at ako ay libre, hindi ko tinatanggihan. Kasi it's a privilege to serve the Lord. Malaking bagay po, malaking kaibahan po yung pribileyo is a responsibility. Hindi po yung responsibility na maglingkod sa Diyos. It's your privilege to serve the Lord. Bakit po? Hindi po lahat tinawag ng Diyos na makapaglingkod. Pinili lamang niya yung mga maglilingkod sa Kanya. Kaya kung kayo po ay naglilingkod sa Panginoon, take advantage. That is really your privilege to serve the Lord. So ngayon po umaga, ay sabi ko kay Pastor, ilang oras pa o ilang araw yung service sa inyo. Sabi niya, 30 to 45 minutes. Sabi ko, hindi ako ganun kahaba magsalita. Mga 15 minutes lang ako in one day. So, sabi ko kasi, pag nagsalita ka ng mas maikli, mas iniimbitahan ka uli. Kaya this time, mahaba ako para wala na invitation. Okay, Pastor? Okay po, so, ngayon po umaga, pag-usapan natin ng isang tao sa Biblia na alam kong ito po ay napag-aralan na ninyo at marami na kayo alam tungkol sa buhay niya. At ang kwento po niya ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 25. 25 following chapters. Ito po ay maraming chapters ng Genesis ang na-occupy ng buhay ng taong ito. Na kung babasahin po natin, ay makikita natin walang iba ang tinutukoy ko po ay sino? Genesis chapter 25 following verses, chapter, sino po yung character doon? Main character na binabanggit upang magkaroon po ng katuparan yung plano ng Diyos kay Abraham until the coming of Jesus Christ. Sino po yung tao yun? Si Jacob. Jacob po. Yan. Kilala mo si Jacob? Ano po ang naiisip niyo pag narinig niyo ang pangalan Jacob sa Biblia? Sige nga, Bible quiz tayo. Anong naalaala niyo? Si Jacob sa Biblia, ano ang inyong striking idea na aalala niyo? Pag narinig niyo si Jacob, di ba pag narinig niyo yung pangalan Simon? Si Simon, yung gwapo yun eh. Yeah. Pwede, no? Pag narinig niyo yung pangalang Peter, si Peter yung sinungaling. Yun. May mga ganun kayong, pag narinig niyo yung pangalan, meron kagad kayong title na idinudugtong sa pangalan na yun. At yun po ay nakukuha ninyo dahil sa matagal niyong nakilala at nakausap at nakasama yung tao yun. Kaya nagkaroon kayo ng idea kung ano ang inyong ina-affiliate sa kanyang pangalan na titulo. So si Jacob, ano po yung affiliation niya na madalas binabanggit pag narinig niyo? Si Jacob ay ano? Si Jacob ay ang mandaraya. Jacob the deceiver. Siya po ang tinatawag na sa Biblia na siya po yung manlilang. Siya yung tinatawag na yung satel. Ano ba sa Tagalog yung satel? Tuso. Tingnan mo kayo katabi mo. Mukha bang tuso? O tusok o wise? Ano tingin mo sa tabi mo? Yan ba ay tuso o wise? Subtle or wise? Yun po yung title ng ngayong umaga ng ating sermon. Jacob, subtle or wise? Si Jacob ba ay tuso o talino? Sa palagay nyo? Tingnan po natin mamaya kung ano po ang magiging kalalabasan ng ating pag-aaral. So,
Si Jacob po ay mababasa natin ang kanyang istorya mula po sa Genesis. At ayon po sa Old Testament, si Jacob po ay nakababatang kapatid ni Esau, na kung saan si Esau po ang naging ancestor ng Edom, ng mga Edomites. At si Jacob naman po ang kung saan ay younger brother po ni Esau, na kung saan ito'y 2 beses niyang naluko at nadaya ang kanyang kapatid at nakuha niya po yung pagiging panganay, yung birthrights na naibigay sa kanya ng tatay. Titingnan natin kung mahalaga ba yung pagbibigay ng birthright na yan. Okay, tanongin natin, ano ba ibig sabihin ng wise? Anong definition ng wise? Tinignan ko po ang dictionary, sabi po doon ay wise means having or showing experience, knowledge, and good judgment. Yun po ang ibig sabihin daw ng matalino. What is the means of wise? Having the power of discerning and judging properly as to what is true or right, possessing discernment, judgment, or discretion characterized by or showing such power. Judicious or prudent. Yun po ang ibig sabihin ng kung paano ka magiging matalino. What is a wise person means? Ano ang ibig sabihin ng taong matalino? Pag nag-uusap kayo sa lipunan o sa barangay o sa mga barkada nyo, minsan may sinasabi kayo, ang tao niyan matalino. Paano masasabing matalino yung tao yan? Ito, what is a wise person means? The adjective was describe someone who has experience and a deep understanding. Ito raw po ay yung mayroong malawak na karansan at may malalim na pangunawa. Katulad po ng your wise older sister always gives the best advice. Okay? Yung po lang example. When you make a decision based on careful thought and good judgment, you make a wise choice. Kung ikaw ka po ay gumagawa ng isang pagkakasya base sa isang malalim na pag-aaral at pagbabalansin ng mga bagay-bagay, ikaw ay gumagawa ng isang matalinong pagkakasya o matalinong pagpili. Now, ano naman yung subtle, yung tuso? Nakita natin yung wise. What is subtle? Subtle means use of clever and indirect methods to achieve something. Making use of clever and indirect methods to achieve something. Ito yung sinasabi rito na gumagawa ka ng paraan na hindi diretso kundi mga pailalim. Yung mga patalikod, mga patago na mga pagkilos mo upang magawa mo yung nais mong ma-achieve. Okay? What is being subtle? Being subtle is the act of conveying something in a skillful or clever way versus in a direct manner. It's truly an art form and one that is not easily mastered. The biggest reason being subtle is a challenge. It's because you have to know when you success. So, ang pagiging matalino po ay isang malaking challenge daw po ito kasi magiging, hindi po matalino, magiging tuso ba? Yung pagiging tuso mo ay isang malaking challenge kasi malalaman mo yung pagiging tuso mo kung naging matagumpay ka sa iyong ginawang plano. Kung naging matagumpay ka sa pagiging tuso mo at talamangan mo yung isang tao. Okay, so yun po. Who is a subtle person? A subtle person cleverly uses indirect methods to achieve something. I mean, I even began to exploit him in a subtle ways. Parang siya sabi niya na ako nagsimulang gumawa ng paraan ako sa minamanipulate ng tao ito. You know? So, ano ba example sa Biblia? Ang example sa Biblia na makikita natin na isang tao ay matalino ay makikita po ninyo sa Judges chapter 6 verse 30. Ito po yung example ni Gideon. Si Gideon is one of the judges sa Old Testament. Si Gideon po ay isang gabi, tinumban niya yung mga revolto ng kanilang mga ninuno na kanilang mga magulang ni Baal. Winasak niya. Kinabukasan, pag-isip ng mga tao, nagalit yung mga tao, sinong gumawa nito? Bakit binasak nila yung ating templo, yung ating Diyos, yung ating mga revolto? At hanap sila ng katanong, ng kasagot sa tanong nila, nalaman nila si Gideon. Si Gideon pala ang nagwasak ng templo o ng revolto ni Baal.
Kaya nagalit yung mga tao at gusto nilang patayin si Gideon. Ito po ang sabi nung tatay. Sabi niya, sumagot si Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya ay talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? So maganda po yung pasal niya. Okay, si Gideon na may gawa niyan at kinikilala yung Diyos si Baal. Tingnan natin kung talagang Diyos nga siya, parusahan niya si Gideon. I think yan po yung mayroon siyang wisdom, mayroon siyang karunungan sa kanyang sinabi. Now, sa New Testament po naman, may example ng taong mayroong pagkatuso, yung panalaman. Naalala po niyo si Ananias at si Sapphira? Saan po yun? Sa Acts chapter 5, ito po yung time na ang iglesia po ay nagsisimulang lumaganap. Ang ginagawa po ng mga early believers to support the church and the missionary, they are selling their properties and contributed it together and divided equally sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Itong si Ananias at Sapphira ay mayroong kayamanan ng konti. At gusto po nila magpa-impress doon sa church. Di ba may mga taong magpa-impress sa church? Pero baka hindi kilala ganyan. Mahilig magpa-impress sa church na pag nagbigay ay talagang pinapakita pa yung mga violent na inuhuli niya. Ako malaki magbigay. 5,000 binibigay ko, may bagi-bagi lang eh. So may mga ganyan tao na mahilig pong magpa-impress. O kaya naman yung galing kong bumanta. Pag bumanta ako, huwag na kayo sumama, ako na lang. Gusto niya lagi siya yung center of attraction at tinatawag na cynosure. Gusto niya lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at siya ang bida. Yan mga taong ganyan na mahilig magpa-impress sa church. Diba? I hope na yung kagaling nyo, hindi yun. Tingnan mo ang kagaling mo. Ikaw ba yun? Sabi mo. Yeah. Sino niya sa Sapphira? Sabi niya, okay. Ipagbibili po namin yung property. Peter, ipagbibili po namin yung property namin. May lupa kami, 1,000 square meters, delanta namin. Yung pinagbilan, ibibigay namin. Pinagbili po nila. Tapos, dumating siya kay Peter at sabi po niya kay Peter, ito yung pera. Tinanong siya ni Peter, ito pa lahat yung pinagbilan. Sabi niya, opo. Yan ho lahat ng pinagbilan. Pero, behind the scenes, si Peter pala ay nag-separate ng pera. Gumawa siya ng konti. At sabi ni Peter, nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Right there and then, namatay po si Ananias. Dumating yung asawa, ganun din, tinanong siya. Namatay din po siya kasi nagsinungaling po sila. Kasi bakit po? Gusto nilang magpa-impress. Gusto nilang ipakita na sila ay mabuting Kristiyano na parang maganda at tama lahat ang ginagawa nila. Hindi pala totoo dahil meron silang mga pailalim na ginagawa. Yun po yung pagiging subtle. Na gusto nilang lumabas, napakaganda ng image, pero meron pala silang ginagawang mali. Ang mali po nila doon, hindi nila sinabi na kumuha sila ng portion. Wala namang problema yun eh. Kung sabihan ng Peter, ito po nakamit ka ako 10 million, gumawa lang ako ng 1 million. Walang problema yun. Kaya lang ako sinasabi niya ito, parang ang galing namin, wala kaming ginawa. 100% binigay namin sa inyo. Kinrobit namin yung lupa namin. Yun yung mali doon, yung pagsisinungaling. Kaya, maganda ba magsinungaling? So, yun po yun. Okay. Now, punta po tayo doon sa ating topic. Parang mahaba na yung pastor. Sabi ko, 15 minutes lang, pastor. Parang 15 minutes lang, uwi na ako. Okay. Now, tingnan po natin. Ang question po natin, si Jacob ba ay isang tuso o madaling tao? If he is subtle, kung siya ay merong pagkatuso, bakit natin na masasabi na si Jacob ay isang tuso, isang subtle na tao? Meron bang mga factors involved why a person called subtle? Meron bang mga contributing factor para masabi natin ang isang tao ay merong pagiging tuso? Okay. Tingnan po natin, Genesis chapter 25, verse 23. Doon po ay sinabi, Genesis chapter 25, verse 23, sabi po doon ay, buksan natin yung Biblia natin. Mas maganda yung Tagalog basahin.
malalim ang mensahe. Okay, sabi po dito sa chapter 25, verse 23, dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas at mas bata ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. So yun po yung sinabi parang prophecy kay Rebecca tungkol sa kanyang pagdadalang tao na mayroon siyang papanganak na kambal, twin. Okay? At sabi po doon ay sinabi na yung bata ay mas magiging mas malakas at yung mas matanda ay paglilingkuran yung mas bata. Yung po ay hindi po siya masasabi natin hula-hula, kundi ito po ay sinabing totoong mangyayari. It's a prophecy. Pag sinabing prophecy na sinabi na ang prophecy nito galing sa Diyos, ito po talagang matutupad. Hindi pwedeng hindi mangyayari yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ito. So, ganun po ang nangyari. Ipapanganak ang kambal at pinakita na agad kung anong magiging karanasan ng dalawa, ang magiging buhay ng dalawa. Okay. So, sabi po rito sa verse 29, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso at sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluto mo. At dahil ito'y tinawag siya Edom. So kapag si Jacob, bigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang luto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Tingnan po ninyo, ito yung nangyari. So parang, yung mga nangyayari pagkatapos ng sinabi ng Diyos tungkol sa magiging buhay ng dalawa, nagsisimula nang mangyari yung katuparan. Diba? At dito ay si Esau, nagutom, pinagpalit niya yung kanyang birthright sa isang balyadong pagkain lamang. Diba? Ganun ho kababaw yung kanyang pananaw sa buhay tungkol sa kanyang karapatan sa pagiging isang leader o pagiging panay. So, yun po yung makita natin. So, tanong natin kanina, si Jacob ba ay saddle? Si Jacob ba ay tuso? Palagay ninyo, base po sa pangyayari sa kaya ay tuso o siya po ay gumagawa lamang ayon sa sinasabing propesiya ng Diyos na mangyayari sa buhay nila. Sa tingin ko po, si Jacob, ang kanyang ginagawa at ang kanyang nagiging performance is in accordance to what was prophesied by God tungkol sa buhay ng magkapatid na kambal. So, dito nakikita natin yung dalawa na yung panganay, irresponsible, yung bunso ay parang makikita natin na sigurista. Yun po yung mangyayari ito. Pero tatanungin natin, tama ba yung ginagawa nila? Siguro ang tingnan po natin ay, bakit nangyayari yun? Bakit pinapahintulot ng Diyos? Because God is the one who is acting behind the scene. Kasi ang Diyos ay sovereign. Lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang sinabi ay gagawin po niya. Minsan sa paningin natin parang, Lord, parang unfair. Parang siya, bakit yung pinayagan ng maging bunso sa karapatan? Hindi natin alam eh. We cannot question God. Kasi ang Diyos ay marunong at matalino. And above all, wala tayong karapatan magtanong sa Kanya. Wala tayong karapatan. So yun po nangyari. So, Jacob, is Jacob saddle? Yes or no? Bahala po kayo sundod. Pero titingnan natin na siya'y gumagawa ayon sa sinabing hula ng Diyos sa kanyang buhay. Okay, Romans chapter 9, verse 10 to 12. Ito po yung sabi sa Romans 9, 10 to 12. Not only that, but Rebecca's children were conceived at the same time by our forefather Isaac. Yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order
that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls. She was told, the elders will serve the younger, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Binanggit po yung salita rong, purpose in election might stand. Yung po salitang election ay isang theological word po yan. Na sinasabi dyan na election yan ay yung pinili ng Diyos yung mga taong sasampalataya before the foundation of the world. Mahaba ang pag-uusap yan at baka tayo maubusan ng buong pagkainubos natin yung oras natin sa pag-aaral ng salitang election. But pinakikita lamang po dito ng Panginoon na ang Diyos ang magpapasya. At kapag ang Diyos ay nagpasya, nobody can question. Hindi natin pwede tanongin ng Diyos. All what we can do is to obey. Sundin natin. Katulad po ng ginagawa ni Jacob at ni Rebecca, I do believe they are acting in obedience to what was God has promised us. Sinusunod po nila yun. At naniniwala po na ang Diyos ang gumagawa sa buhay nila sa likod ng mga pangyayari ito. Na sa tingin natin, parang may katusuhan, si Jacob at yung nanay ay isang nanay din na parang nagtutuloy. Mas nakalam yung nagtutuloy. Nagkukonsente. Kinukonsente niya yung anak na gumagawa. At yung nanay pa minsan, nagtuturo na mali. Parang tingin natin, mali yung tinuturo ng nanay. Pero titingnan po natin yan sa mas malalim. God is the one working in the lives of these two people. Okay, so, question po, is Jacob subtle? Sa tingin po natin, si Jacob po ay gumagawa tayo po sa kulang ng Diyos. Pangalawa, the influence of people close to you. Genesis 27, verse 5 to 8. Basahin ko na lang yung English ko. Genesis 28, verse 5 to 8. Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, Look, I overheard your father say to your brother Esau, Bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now my son, listen carefully and do what I tell you. See, nung tinawag ni Isaac, yung kanyang anak na si Esau, nakikinig pala si yung nanay si Rebecca. At nung baninig niya, dali-dali tinawag si Jacob, Jacob, parito ka, dali-dalian mo, dali. May sasabihin ako sa iyo, narinig ko na tinawag ng tatay mo, si Esau, na ganito, pinapagawa. Ngayon, ganito ang gawin mo. Kailangan makuha mo yung birthright. So, nagbigay ng suggestion yung nanay sa anak, yung anak din yung, nanay, hindi yung pwede kasi papalay ko yung kuya ko eh. Mahirap na, baka pagka nangyari, nalaman ng tatay ko, susumpain niya ako. Alam niya kung ano ang mangyayari pagka sinumpa siya ng tatay. At alam din niya kung ano ang mangyayari pag tinanggap niya yung blessing. Ito po yung both extreme. Blessing, talagang blessing ang matatanggap mo, sobra-sobra. Pero curse, ang matanggap mo talagang sobrang curse po, matanggap mo sobrang hirap at kahirapan sa buhay ang matatanggap. Alam ni Jacob yun. Pero yung nanay, no, huwag kang mag-alala. Hayaan kong tanggapin ko ang lahat ng curse kapag ka nangyari yan. Ganun mo nanay, talagang handa niyang i-wish yung buhay niya para sa kapakanan ng kanyang anak. Kahit namili yung kanyang ginagawa, iniisip niya pa rin yung kapakanan ng anak. Sa paraan na iniisip niya ito ang the best. Yan. Okay. So, yun po nangyari. Tanong, mali ba yung ginawa ni Rebecca? Na inuutusan niya yung kanyang anak na gumawa ng isang maling-maling. Mahirap na rin mo siya, no? Pero again, babalik po tayo doon na yung salitang election, pinili ng Diyos si Jacob at yung mga pangyayari ay gumaganap ayon po sa fulfillment ng promises. So, si Rebecca, sa aking pagtingin, Rebecca is acting in accordance to what God has promised to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Yun po yun. Nasa tingin natin parang mali. Pero, hindi natin alam bakit pinapahintulot ng Diyos minsan yung mga ganung pangyayari. Nas parang tingin mo, parang unfair kayo. Bakit pinibot niyo
kay Jacob yung red burger. Tapos yung nanay, hinayaan nyo nang gumawa ng ganito. Di ba? Parang yun yung mga tanong na mahirap sagutin. Pero huwag na natin sagutin kasi pagdating na lang sa langit, alam natin. Alam bakit ganun yung ginawa? Yun na lang mga tanong kasi siya po ang pinakamakakasagot ng tama dyan. So, question, is Jacob Satan? I do believe, hindi. Gumagawa siya ayon po doon sa plano ng Diyos. At kung bakit ganung paraan, parang negative yung paraan, hindi natin alam. Pinapahintulot ng Diyos sa inyo. Okay, pangalawa. Kung siya po ay Satan, pwede bang tawagin din si Jacob na wise? Do you think Jacob is also wise? Kung siya po ay tuso, pwede rin ba yung tawagin matalino? Okay? Genesis chapter 32, verse 6 and following. Ito po yung panahon na umalis na si Jacob sa Padan-Aram sa kanyang ano ba tawag dun sa tatay, magulang ng asawa mo? Tawag dun? Biyanan. Ang kanyang biyanan ay si Laban. Umalis na siya dun. Kasama yung kanyang 12 anak, 4 na asawa. Grabe ano? Ito sa'yo mo, 4 na asawa mo. 12 anak, 4 na asawa, mga katulong at daan-daan, mga kamel at tupa at kambing dala niya yun. Paglabas niya ng madalang dami niya ng daladala. Okay, so, ang plano po niya, imimit niya yung kanyang kapatid, si Esau. Alam niya na si Esau ay nagbanta, papatayin kita pag nagkita tayo. Kung ikaw yung binigyan ng ganung banta, makikipagkita ka sa kapatid mo. Pagkatapos mong lukuhin yung kapatid mo, nadaya mo yung tatay niya, pati siya. Hindi ka makikipagkita siguro, kasi alam mo kung gaano katindi yung galit niya. Kaya si Jacob, nandaan na 50-50 yung kanya, ano gagawin ko? Sabi niya. Pero tingnan po niyo yung sinabi doon sa verse 32, chapter 32, verse 6. Ito po. Ang ganda ng Biblia ko, nilipis ng page, hirap ulatin. Okay, sabi po rito, 32 verse 6. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya. May kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Isipin mo, yung kanyang kuya, may kasamang 400 men, warriors. Sabi po rito, sabi po sa 32, ano nangyari reaksyon ni Jacob? Ano sabi doon? Siya natakot. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Takot sa isipin mo, 400 men yung kasalubong mo. Yun po yung nangyari dito. Kaya, anong ginawa ni Jacob? So, ang ginawa po ni Jacob ay mayroon siyang ginawang plano, mayroon siyang ginawang strategy. Pero tingnan po natin kung ano po yung strategy niya. But, in line to sa question na, is he wise? Matalino ba si Jacob? Paano po natin nasabi si Jacob ay matalino? Kayo, mga ilan ba yung nanay dito? Sister Susan yung nanay kayo dito yan. Matalino ba yung anak ninyo, Sister Susan? I do believe matalino sila. Tapos na parito eh. Maganda ang kanilang kinabukasan. Ang yun ay malulusog. Okay? So, pagka ang tingin ko po pag mga Kristiyano, pinagpapahala talaga ng Diyos. Yung mga anak nila talagang blessed eh. Kami dalawa rin lang yung anak namin. Sa aming pag-iisip, sabi namin, Lord, paano kaya namin pag-aaralin yung dalawang anak namin? Nagsimula kami ng ministry sa Lipa, 1982. Ang sweldo namin po doon ay parang 150 a month. 150 pesos a month yung aming support. 1982. Ganun pa ako kaya pag nag-aaral ng pagkanak at mag-aaral lang. Pero alam niyo, as you continue to serve the Lord, you will know how big and how great is your God.
At habang lumalalim po yung aming paglibot sa Panginoon, nakita namin na ang Diyos pala ay napakalawak at napakayaman talaga na He can supply everything that you need. Natapos po yung dalawang anak namin na wala naman kami swildong malaki. Yung aming panganay ay natatapos ang dalawang kurso ng IT at computer engineering. Ngayon ay nandun siya sa Global City, sa Sun Life. Sila yung may hawak ng IT department. Yung pangalawa ng mga anak kong babae, makapag-aral sa UP, yung Baños, civil engineer, nakatapos na rin siya. Sabi ko, salamat nila. Pag binabalikan ko, saan nang galing yung pera? Lahat ng yun ay kung saan ang pinapadala ng Diyos. Ang Diyos talaga ay mabuti as you continue to serve the Lord faithfully. So, ito nakita po natin, matalino ba si Jacob? Paano siya lang matalino? Naging matalino po siya because he obeyed his parents. Sinunod po niya yung kanyang magulang. Kaya mga bata kayo, halos ilan ba yung mga kabataan dito? Do you want to be wise? Obey your parents. Yung pala yun, ang pagiging matalino pala ng tao ay nagsisimula sa pagiging anak na ang mga anak ay maging masunugin sa kanila. Obey your parents. Bakit po? Okay, sabi po sa Genesis 28 verse 1 to 5, Isaac called for Jacob and blessed him. Then he commanded him, do not marry a Canaanite woman. Go at once to Padan Aram, to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife from yourself there, from among the daughters of Laban, your mother's brothers. May God Almighty bless you and make you fruitful and increase your numbers until you become community of people. May He give you and your descendants the blessing given to Abraham, so that you may take possessions of the land where you now reside as a foreigner. The land God gave to Abraham. Then Isaac sent Jacob on his way, and he went to Padan Aram and to Laban, son of Bethuel, the Arabian, the brother of Rebekah, who was the mother of Jacob and Esau. So, paano siya namin matalino? Hindi po sa kanya mga ginawa. Ang nagpatalino sa kanya ay yung sinunod niya yung sinabi ng kanyang tatay. Sabi niya, huwag kang mag-aasawa dito. Pumunta ka doon kay Laban at doon ka kumuha ng magiging asawa sa mga kalahi mo. Sinunod ba ni Jacob yun? Sinunod po niya yan. Pumunta po siya yun. At ang sabi doon, habang siya ay umalis, pinagpala siya ng Diyos at yung blessing na binigay ng Diyos kay Abraham ay na-enchant po ng tuloy-tuloy hanggang kay Jacob. Nagpapatuloy. So, yun po yung isang bagay na si Jacob ay naging matalino. Hindi dahil sa kanyang mga ginawa, kundi doon sa pagsunod niya sa kanyang magulang. In contrast, tingnan po naman ninyo, anong ginawa naman ni Esau? In contrast, Esau was a burden to the parents. Genesis 26 to 34. When Esau was 40 years old, he married Judith. Si Judith. Sino ba si Judith? Ilan ba yun? Si Judith, ito yung dumating ng 1530. Yung Judith ng Meralco, ng PNDT ng Internet. Judith ko yan. Judith. Yung pagbabayad kayo ng inyong mga bills. Judith na pala. 1530, magbabayad na ako ng aking mga bayaran. So sabi diyan, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. Tingnan po niyo sabi doon na, they were a source of grief to Isaac and Rebekah. Ito yung naging source, naging dahilan ng malabis na kalungkutan at kahirapan ng loob ng buhay ni Isaac at ni Rebekah. Yung ginawa ni Esau. Anong ginawa niya? Nag-asawa siya ng hindi niya kalahi na yun ang abilin-bilinan ng magulang nila sa kanya. Kaya kung kayo pinagbibigyan ng magulang niyo, huwag kayong mag-asawa na hindi Kristiyano. Ano na kayo manligaw na hindi Kristiyano? Diba? Huwag nyo, i-evangelize ko muna. Pag nasa church naman na yan, baka ma-convert na yan kasi huwag kayong masabi 50-50, mahirap.
mahirap yun eh. Mahirap po pagka ang chance ay 50-50. Baka ma-hospital kayo. Ang 50-50 ho ay na-hospital. Kaya siguraduhin nyo na kung mayroon mandiligaw sa inyo, may Kristiyano. Huwag lang kayo maligaw sa mga hindi Kristiyano. Kaya kung kayo lang kayo mag-aasawa ng hindi Kristiyano, ay kamandata lang kayo binata, kamandata lang kayo. Mas masarap yun, isa ng asawa ng hindi Kristiyano, sakit naman ng ulo mo, sakit ng loob ng Diyos. Diba? Okay, so si Esau ay namin sakit ng loob ng magulang niya. Pero si Jacob, ayun o, sumunod siya. At dahil doon, siya po ay pinahayo ng Diyos ng kanyang magulang na may kasama pang blessing. Okay, so, ano pa nangyari to? Si Esau ay naging burden ng kanyang parents at irresponsible and careless successor. Bakit po? Bakit po siya irresponsible and careless successor? Genesis 25, 29-33. Ito po yung nabasa natin kanina na galing sa pangangaso sa paghahanting si Esau. Gutom na gutom siya. Nakita niya nga si Jacob nagluluto. Sarap ng pagkain, mga beans na mapula. Sabi niya, okay, gutom na ako. Pahingi naman. Sabi, itong kapatid niyang bunso, ano kung bakit naisip niya yun? Maybe by the direction of Lord na, hindi mo pwedeng kainin basta-basta yan. Kailangan lang may kondisyon. Ito, kondisyon. Bigay mo na sa akin yung birthright mo. Okay, walang problema. Bigay ko sa inyo. Ay, sumpa ka muna. Sumpa siya. Sige, bigay ko na. Sinasumpa ko, binibigay ko sa iyo yung pagiging panganay. Lahat ng aking namanahin sa iyo na pati ang mga babala ko. Sige, ayan na. Nakain yan. Bigay ko tinapay. Ganun ang kadali kay Esau yung pagiging panganay. Alam niyo ba kung ano po importansya ng pagiging panganay sa lahi ng mga ito? Ang importansya po ng pagiging panganay, ikaw ay tagapagmana. Kung kasi po doon ay tribal eh. Ikaw ang magmamana ng pagiging chief ng inyong tribo, ng inyong clan. Kung panganay ka lalaki. Ikaw ang magiging leader. At hindi lang leader, kundi lahat ng ari-arian ng magulang mo, ibibigay sa iyo. Okay? So, malaki yan. Sa Pilipinas, pinagkakaguluhan yung mga mamanahin eh. Diba? Mga magkakapatid nagpapatayan dahil sa mana. Dati, bakit po mas malaki mana ni Kuya? Sa akin, 18% lang. Sa kanya, 80%. Hindi ho patas yan. Pero may karapatan ka bang magreklamo? Hindi naman sa iyo, magulang mo nagpakahirap doon eh. May karapatan siya kung sino bigyan niya ng mas malaki at mas maliit. Wala kang karapatan magtanong sa kanya. So, ganun po yung pananaw at pag-iisip ni Esau. Napakababaw. Sa isang bandyadong pagkain, pinagpalit niya yung birthright niya. Pati yung blessing. So, irresponsible. Kung ganitong klase ng tao ito, mahihirapan ang kanyang tribo kung ganito po yung magiging leader. Na napakababaw ng kaligayahan. Diba? Ang isang bandyadong pagkain lang, pinagpalit mo yung position ng leadership. Ganun po siya. Okay. So, tanong natin, si Jacob ba ay wise? Yes. Because he obeyed his parents. Pangalawa, wise siya bakit? He was sent with a pronouncement of blessing. Pinagpala siya ng Diyos. Alam niyo yung blessing, pag binanggit siya ng magulang sa anak, kanya na irrevocable, at yung blessing na yan ay with back up of God. Meron po yung back up ng Diyos, yung blessing na yan, na binigay. Kaya, makikita po ninyo dito, a verbal pronouncement of blessing from a father to a son in line with the culture of passing the leadership to the eldest son is very important. That's why Esau was begging his father to bless him too. Kaya nung maibigay ni Isaac yung kanyang blessing kay Jacob, sabi ni Esau nung nalaman niya natanggap ni Jacob, Tatay, baka naman meron ka pang isang blessing, please bless me. Naglulupasay po siya doon sa harap ng tatay niya. Ganun na lang yung kanyang lungkot at paghihinagpis sapagkat hindi po niya napangalagaan yung karapatan na yun. Kaya nasabi niya, Tatay, baka meron pa naman, please, bigyan niyo po ako ng blessing. Sabi ni Isaac, wala na anak eh. That's only one. Isa lang ako.
At kung ano yung blessing na ibigay ko sa kanya, kabaliktaran na yung tatanggapin mo. At yun po ang nangyari kay Esau. Because of that. So, bakit po siya matalino? He was given a pronouncement of blessing ng kanyang nanay. At pangalawa, God favored Jacob, not because he is wise, but it is in line with God's promise he made before Abraham. So sinabi ko na nga po sa inyo, matalino siya kasi ang Diyos ang gumagawa ng kanyang promise kay Abraham. Magpapromise ng Diyos kay Abraham at sabi ng promise ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation. Ang anak mo ay magiging limpak-limpak, dadami, libo-libo ang mga anak mo. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, magsisimula sa isa. Ang anak niya ay si Isaac. Di ba? May nauna, ipanganak si Ismael. Pero hindi yun yung pangako ng Diyos. Si Isaac. At nung binigay na si Isaac, sabi ng Lord kay Abraham, oh, ayan ang anak mo, babawiin ko na, i-offer mo yun, punta ka doon sa bundok ng Muri ba yun? Muri? Boraya ba yun? Muri? Boraya? I-offer mo doon ang anak mo sa akin. Sabi na Abraham, ano ba naman ikaw, Lord? Sabi mo, magiging anak ama ako ng maraming bansa. Binigyan mo ko ng isang anak, ngayon papatayin ko pa. Paano? Ano ka ba? Parang hindi ko maintindihan. So, wala magawa si Abraham. Travel siya, 3 days. Pagdating doon sa bundok, in-offer niya yung anak niya. Kasaksakin talaga niya eh. Abraham, pag-usapan niya. Kasi, at mula po doon ang tuloy-tuloy yung promise ng Lord, yung fulfillment, na sabi ng Diyos, Abraham, you will be a great nation. Maraming anak mo. From Isaac, Jacob, Gabriel, Joseph, hanggang sa dumating po yung katukaran ng arrival ng Savior, si Jesus Christ. So, favored po siya ng Diyos, hindi dahil siya ay matalino, kundi yun po ay in line with God's promise to Abraham. Okay, sabi po dyan, ano po ang ating isipin ngayon? Today, you are also blessed and favored by God. Do you agree with me? You are also blessed and favored by God. Not because of anything that you did, and because of God's promise to us. Hindi po tayo pinagpala ng Diyos dahil sa anumang ginawa natin, kundi ito pong pagpapalang tinatanggap natin ay titingnan natin galing po yan doon sa pagpapalang binigay ng Diyos na promise na kaya dumaloy lang po yan tuloy-tuloy because those people na tinatawag ng Diyos ay they obey faithfully upang pagpatuloy yung promise ng Diyos at ipinanganak si Kristo. Yun po yung fulfillment ng promise ng Diyos. So sabi po sa Galatians chapter 3 verse 6 to 9. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. The scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So yung blessing started from Abraham to Israel nation and then through Paul to the Gentiles and to the entire world. Nakarating po yung blessing until na-reach po ang lugar na ang blessing ng Diyos. Ganun po ang faithfulness ng Diyos na ginawa niya nung binanggit niya po yung promise niya kay Abraham. Now, so matalino ba si Jacob? Matalino po siya, hindi dahil sa kanyang ginagawa, kundi lahat ng ito ay plano ng Diyos. Knows his responsibility to secure his family from danger. Matalino po si Jacob. Bakit? Marunong po siyang gumawa ng kanyang responsibilidad at bigyan po ng proteksyon ang kanyang pamilya kapag ito'y nasa panganib. Ano po yung madalas yung nakikita ang signboard pag kayo dumadaan sa mga construction building? Sa construction site. Ano po yung madalas yung nakikita ng mga motto sa construction site? Safety first. Safety first. Madalas po yung makikita ninyo, safety first. Alam nyo, maganda po yung motto na yun. At yun po ay motto rin, I think, ni Jacob. Okay, so, ito po yung nangyari. Nung mabalitaan po niya, makikita na siya ng kanyang kapatid at 400 men yung kanyang kasama, di ba takot na si Jacob? Binihira.
400 men ang kanyang kasama, mga mandirig, mga paito. Anong magagawa ko sa kapatid ko ito? So, anong ginawa ni Jacob? Instinct po sa tatay yun, ha? Pagka ang inyong pamilya ay in danger, yung tatay po ay instinct yan. Mayroon siya talagang isip na mabilis kung paano po niya isisecure yung kanyang family. Makita niyo yung mga bata na siya naglalaro, yung mga 2 years old, 3 years old sa isang mga kalaruan. Yung tatay, nakatingin lang yan, pero yung instinct niya na andun. Madalas nung maliit pa yung anak ko, nahulog yun. Tumama yung pangalan ko yun, bumaksak siya sa simento na medyo nagulat, natakot kami na kasi sumukas siya, akala ko grabe, pero salamat sa Panginoon, wala namang nangyari. Hindi ko naabot yun, pero yung mga sunod na mga pangyari, pag nahulog siya, naahabol ko. Yung anak kong babae, pag naglalaroan, babaksak, nadadampot ko. Yun po yung instinct. Ibig sabihin, talagang pag may danger, bringing of an eye po yun na nagagawa ng mga magulang because of yung love sa kanyang mga anak. So, alam pong ginawa niya? Nagkuhan po siya. Nagawa po siya ng strategy. He planned strategy. Sabi niya po doon, ano po ang ginawa niya? Dinibay niya yung kanyang family. Dalawang grupo. May advanced party at nasa likod yung kanyang second party. Ang pinauna po niya, yung mga katulong. Nasa likod po sila. Matalino, no? Kasi nga naman, parang kung matake yung kuya ko, yung unang group, ang sasalubong sa kanila, makaka-recruit kami, makakatakbo kami. So, marunong mag-device si Jacob, nagplano siya. Bakit niya ginawa yun? He wants to protect his family. Gusto niyang protektahan yung pamilya niya. At yan din po yung yun din po ang ginagawa ng mga responsible tatay na yung kanyang pamilya lagi pag may mga panganin. Katulad ito, may bagyo, nagkarating po sa Bicol, I do believe yung mga magulang ay sinecure nila yung kanilang family. Na hanggat maaari, protektahan nila yung kanilang family isang sa una. So yun po ang ginawa ni Jacob. Nag-devise siya ng plan para in case mayroong attack na mangyayari, masisave niya yung kanyang family by retreating. Mag-retreat sila kasi yung advance party, yung muna ang nakikipaglaban. Meron silang time to retreat. Maganda po yun. Matalino. Iniisip niya yung kanyang pamilya. Yung katalinuhan niya ay hindi niya ginamit kung saan, kundi katalino ang ginamit upang iligtas yung kanyang pamilya. And after this, ano po? After doing his part, so, nag-devise siya ng plan. Sabi ni Jacob, ito ang plano natin. Divide tayo, dalawang group, kayo ang advance party, kayo mga servants ko, mga tauhan ko, kami dito sa likod. Okay? Tapos, pagkatapos ko niya magplano, anong ginawa ni Jacob? Lumakad na ba sila? Lumakad na ba si Jacob? Look at verse 9 ng Genesis 32. Genesis 32 verse 9. Then, Jacob, alam ba sabi doon? Jacob prayed. Nanalangin siya. Sabi niya, O God, my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all kindness and faithfulness you have shown your servants. I had only one staff when I crossed this Jordan, but now I have become 2 cubs. Save me, I pray, from the hands of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sands of the sea, which cannot be counted. So, pagkatapos niya mag-devise ng plan, sabi niya, o sige, lakad na tayo. Hindi yun. Sabi niya, o ito yung plano natin. At pagkatapos ng plan, nanalangin po siya. Nanalangin siya mula po dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, O God of my father Abraham, God of my father Isaac. Nanalangin po siya doon base sa pangako ng Diyos kay Abraham kay Isaac, patungo po siya. Doon po siya nag-claim ng kanyang ng panalangin. So yun po maganda. Pag manunod tayo mga hinaharap na mga problema sa buhay, gumagawa tayo ng part natin. We make plan, we devise a plan, but after that, hindi pa agad po tayo nagbabadaling gumawa ng action.
para i-implement yung plano natin. Kundi ang ginagawa natin, we pray. Maganda pong practice yan. Manalangin tayo after na tayo po ay gumawa ng plano. And then, lastly, bakit po siya ay matalino? He showed humility. Nagpakita po siya ng kapakumbaba. Ano po ang sabi dun sa verse 33? Chapter 33, verse 5. Jacob answered, nung nawala na yung takot kasi nag-beat na sila eh. Nung nag-beat na sila, wow, parang naburutan ng tinig si Jacob. Tapos nagtanong yung, niyakap siya ng kapatid niya eh. Parang yung movie na pinanood niyo talagang nakakatas yung pagkikita ng magkapatid. After so many years na sila ay separate, ay nagkita sila at nagyakapan yung magkapatid. At nagtanong yung si Esau, sabi niya, ano to? Sabi, ano to mga ito? Bakit ang dami niya? Dami mga bata, mga sino mga yan? Sabi ni Jacob, Jacob answered, they are the children God has graciously given your servant. Servant siya. Sabi niya, ito yung mga pababa na binigay ng Diyos sa iyong servant. Si Jacob yung pinipili niya. To find favor in your eyes, my Lord, he said. Ano po sabi niya doon sa kanyang kapatid? My Lord. Servant, my Lord. Siya po ay inamin niyang servant siya at yung kanyang kuya ay tinawag niyang boss. Natuto siya ng marunong na po siya ngayong magpakumbaba. He learned humility. Minsan mahirap magpakumbaba, di ba? Agree. O alin mo mas madaling gawin? Yung magyabang o pakumbaba? Minsan madali sa magyabang. Madaling magyabang isa ng pakumbaba. Nature natin yun. Pero we need to try na mag-practice po tayo ng humility katulad nito. So, Jacob was wise because he learned humility. Yung Jacob na dating mayabang at tuso at kapatid lang, ito ngayon siya. After so many years na minor siya ng Diyos, now, he learned how to humble himself. Marunong na po siya ng ito. Sa mga kapatid, tapos na po tayo. Kasi sabi ko 3 minutes sa iba day. So, in conclusion, today, we may ask how to be wise from God's perspective and not from the world standard. Tatanungin natin, paano ba, Pastor, maging matalino mula po sa pananaw ng Diyos at hindi sa pananaw ng Diyos? Paano ng mundo? Paano ba maging matalino sa pananaw ng Diyos at hindi sa pananaw ng mundo? Diba kasi po ang katalinuhan sa pananaw ng mundo? Diba? Ang matalino sa pananaw ng mundo ay iba ang kanilang ibig na nakita. Sa pananaw ng Diyos, ang matalino ay ganito ang nakita. Magkaiba po yan. Magkaiba ng perspective. Pero ang pinag-usapan natin po rito ay paano tayo magiging matalino sa pananaw ng Diyos at hindi sa pananaw ng mundo. Maaaring sa tingin ng mundo, hindi tayo matalino. Kasi marunong tayong pambaba. Kasi sa mundo po, ang pagiging mapagpamunga ay minsan ay hindi po virtue sa kanila yan pagka ikaw ay leader. Kahina ka. Dapat hindi ka gumawa ng ganyan. Dapat hindi ka nagpakumbaba. Ganun ang mundo. Pero sa pananaw ng Diyos, ang humility ay isang perspective na kung saan ay magandang tingnan ng Diyos. So tanong natin, paano tayo magiging matalino sa pananaw ng Diyos? Ito po yung dapat natin iuwi sa ating mensahe ngayong umaga. Believe the Bible as the main source of wisdom. Paniwalaan po ninyo yung Biblia, ang pinaka-source ng karunungan. Ano bang sabi ni James 1 verse 5? But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. Ang karunungan po natin ay hindi natin makukuha sa libutan. Makukuha po natin yan ay sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin sa ating pagiging sa Kanya. Nabigyan tayo. So, believe the Bible as the main source of wisdom. Absolutely, there is no other source of wisdom kundi ang salita lamang ng Diyos. Second,
Read your Bible regularly. Pray for wisdom in understanding it. Basahin po natin ang Biblia natin araw-araw at ipanalangin natin ng Diyos yung binabasa natin ay maintindihan natin sapagkat pag naintindihan natin at in-apply natin, doon lamang po tayo nagiging matalino. Ano po ang sabi ng Panginoon? Wiser are you if you put into practice what you have learned from me. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, paano kayo magiging matalino? Magiging matalino lamang kayo kung inyong isasakatuparan, isasagawa ang mga bagay na natutunan nyo sa akin. So yun po yung kailangan natin. Read your Bible regularly and pray for wisdom in understanding it. Kaintindihan natin yung salita ng Diyos. Third, learn to have an in-depth study of the Scripture. Huwag po kayong masiyahan na nagbabasa lang kayo ng Biblia. Pagkatapos ng magbasa ng Biblia, mananalaan na kayo. Pag-aralan po ninyo ng medyo malalim ng konti. Bakit po? Ito sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as an approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Who correctly handles the word of truth. Paano po natin maaayos yung katotohanan, maipaliwanag ng tama naman? Yan po ay mapapagagawa ninyo kapag kayo nag-aral ng medyo malalim na kaunti. Hindi yung babasahin nyo lang yung Biblia, tapos manalangin na kayo. Pag-aralan nyo, ano ang ibig sabihin kayo ng Diyos ko? Meron kayong mga method para matuto. Itatawag ng OIA, Observation, Interpretation, and Application. Simple method in studying the Word of God. Observation, Interpretation, and Application. OIA. Then, ang number 4, apply it in your life. Apply it in your life. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga. Kami po ay narito upang patuloy ka namin makilala sa aming buhay. Hindi po natatapos ang aming pagkakilala sa inyo sa mga araw na tulad nito. Dito ipapatuloy habang kami nabubuhay, Panginoon, ay dapat po namin siyasatin ang inyong salita, pag-aralan namin, at hindi po namin ang karunungan po na maintindihan namin ito at mailapat namin sa aming buhay. Sapagkat doon lamang po kayo nagiging matalino kung matapos po namin malaman ang mga katotohanan ay i-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po sa buhay ni Jacob na siya po ay naging tuso pero siya rin po ay naging matalino. Ang lahat ng inyong buhay nangyari dahil natuparan po ng pangako ninyo. Hindi po namin pwedeng questionin ang inyong mga plano, Panginoon, sa wala ko namin karapatan. Pero naniniwala po kami na lahat ng iyon ay inyong pinahintulot upang matupad ang inyong pangako kay Abraham hanggang sa matupad po ang fulfillment ng prophecy ninyo na darating po ang Messiah. At yun po ay nangyari na 2,000 taon na po ng kalaan. Maraming po salamat sa mga hamong ito, mga katotohanan ng tanggap natin ngayong umaga. Tulungan niyo po kami na apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po na aming dalangin, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kapagpala po ba tayo? Amen. Amen. Praise God. Okay, so tulad po na napaka-yaman ang salita po ng Diyos. Okay, so ngayon po ay dalako po tayo sa ating Holy Communion. So ginagawa po natin yan tuwing first Sunday naman po. Pinahalik pa rin ito po ating mga elements. Sige po. So habang hinahanda po ang ating mga gagamitin sa ating banal na hapunan ay meron po mga ilang paalala. Sinasabi po si Paul regarding po sa pag-partake na Holy Communion. Dito po sa 1 Corinthians or
1 Corinthians chapter 11, sa verse 27 po may sinasabi, sabi daw, so anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Sabi pa niya, that is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. So, ito po mga ilang palagi pong ating sinasabi na paalala po before partaking the Holy Communion. Na dapat po nating gawin na seryoso po ang bagay po ito. Amen? At sabi nga dito na gawin po natin mayroong kapanalan sa harapan po ng Diyos. No? At sabi nun ay kailangan din natin magpasaliksik sa harapan po ng Diyos bago po tayo pag-partake ng Holy Communion. Sabi pa yung 29, for if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. So po. So sa oras po ito ay tayo po ay lalakot na po sa panalangin, sa short prayer, and patuloy tayo na pagpasaliksik po sa Panginoon. Okay? Tayo po ay tuloy lahat. Sige tayo ay lakot sa panalangin. Yes, Lord, aming Diyos, mapagpalang Ama sa oras na ito. Tuloy po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaroon sa amin, lalo tigit sa araw po ito, Panginoon. Na kami po ay makapagbahagi po ng banal na hapunan. Hinihiling po namin, O Diyos, ang bayong paglilinis sa amin. Ano man po nakita niyo pong karumihan, kasalanan sa amin, hinihiling po namin na ba, patawagin po kami. Gawin niyo po, Panginoon, ang karapat-dapat, ang buhay po namin, before partaking the Holy Communion. Ama, salamat po for this privilege na bigyan mo sa amin na bahagi ng katawan ng Kristo. Salamat naman, pagpalain po ang bawat isa sa amin. Sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yes, magandang po ang gawin natin. As ating ginagawa before na nagdala po tayong tuwa kasi nga dahil sa sitwasyon natin ngayon, okay, so makiyan na lang po so isa na lang kuha. Meron na lahat. Sige. So, ulit po tayo na gawa ko sa panalangin. Habang hawak po natin natin nilabay, taas po natin. Okay, so we pray again. Lord God, salamat po sa oras na ito. Hawak po namin ang tinapay na ito na nagsisimulo ng katawan ng Kristo na siyang nabayubay sa krus na Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa para po sa amin. Na kanina po tunay na binigyan po ng katiyakan na kami pinit, merong kaligtasan dahil po sa iyong ginawa sa krus ng Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong katawan na siya po nagkaluray-luray para po bayaran ang ating mga pagkakasala. Kaya sa oras po ito, salamat, Panginoon, inaalala po namin ang iyong kamatayan na yan,
na tunay na pinakita mo ang tunay mong pag-ibig para po sa amin. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya po, I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, This is my body, which is given for you. Do this to remember me. Sige, sa ito ni Kenny. Tinabang niya taas sa ating hawak na sa araw. Hindi po tayo manalangin. Aming Diyos, muli po salamat din po sa araw pong ito na siyang nagsisimbolo ng dugo ni Kristo, na siyang nagbuhos sa krus sa Kalbaryo. Ngayon, salamat po sa itulong iyan na siya pong nagdulot sa amin para kami ay marinis, mabigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa lahat ng ginawa mo sakripisyo para po sa amin. Sa oras na ito, patuloy po kami nagpupuri sa iyong ginawa Panginoon para po sa amin. At sabi din po, dito po sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians, in verse 25, sabi doon, in the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Sabay-sabay pa natin yun eh. So Lord, sige po tayo magpasalamat again sa Panginoon. Lord, salamat po na marami sa oras po nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa victory na ginawa po sa amin. Salamat naman sa kaligtasan. Tunay nga, Panginoon, ang buhay po namin ay nakaunay sa iyo dahil po sa ginawa ng Panginoon sa krus na Kalbaryo. Ama, maraming po salamat. Patuloy po namin dinideklara ugan ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa bawat buhay po namin. Tanggapin niyo o Diyos sa aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, we say. Lord, you are good. Hallelujah. Your mercy endureth forever. Oh, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we will. Come on, let's worship Him. Hallelujah. 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 We worship You for who You are. You are good. Hallelujah. You are so good, Lord. We believe, Lord. We say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. we declare, Lord, You are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. yes, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Yes, we sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Come on, worship the Lord. We worship You. Hallelujah. Hallelujah.
to God. Lord, you are good and your mercy endureth forever.